Kay sarap ang maglingkod, kay saya ang maglingkod sa Kanya na nagbuwis ng buhay upang ika'y matubos. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina't maglingkod. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina at maglingkod. Maglingkod kay Jesus. Maglingkod. Maglingkod. Open the Bible. Magandang umaga po sa bawat isa. Truth and life for those who seek. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan, Kanyang pag-iingat sa ating guiding us pagtulog. both day and night. Muna po'y manalangin God's will, clear and at ating true. hilingin ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ay po'y manalangin. Dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin upang ang inyong salita'y amin pong pag-aaralan at pag-ugayan. Linisin niyo po kami sa aming mga karumihan. Paspasan niyo po pagpalain ang inyong mga salita namin pong pagpupulayan ngayong umaga. Ito po yung aming samat na langin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Eternal life, the hope of heaven. Magandang umaga po kay Sister Virgie. Ganon din kay Sister Edith at Pastor Boy diyan sa Pangil, Laguna. Kaya Glory Hope Luren, Maculina Luren, good morning. This world is not our At kay Preacher Ed Hill, good morning po. Again kay Sister Nita, good morning. His truth, Pastor Edgar Alan, magandang umaga po, Pastor. with Jesus At kay Sister Gemma Gliponeo diyan sa Naga City, good morning po.
Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Na inatapos po natin yung Psalm 71 verses 1 to 6 at ating pong pagpapatuloy dito po sa verse 7 hanggang verse 11. Psalms chapter 71 verse 7 to 11. Verse 7, I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. Cast me not off in the time of old age, forsake me not when my strength faileth. For mine enemies speak against me, and they that lay wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong nabasa. Good morning po kay Sister Edna Bruce. Ayan, dito po, kahapon maalala natin na kahit na tayo ay umabot sa magkaedad o tumanda, ay patuloy pa rin yung tinatawag na spiritual warfare. Hindi humihinto yung labanan. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya ay tayo po yung mga sundalo ng ating Panginoon at tayo po ay nasa isang labanan. Nasa isang digmaan at hindi po humihinto. Patuloy yung gera, yung battle na meron tayo. At dito sa verse 7 ay ito po yung pinakikita dito ni David. Yung old age o yung pagtanda ay ginagawa tayong gagawin yung tao o na magmumukhang mahina at vulnerable itong ang tao o tayo, maging tayo mga anak ng Diyos. Kapag tayo ay nagkakaedad na, kapag tayo tumatanda, yan. Medyo yung mas gusto kasing mapakinggan ng iba yung salitang nagkakaedad. Pero lahat naman talaga tayo ay hindi na maiiwasan. Yan yung mga bagay po sa buhay natin na hindi natin mapipigilan. Taon-taon, dumaragdag yung ating taon. At bawat araw, oras na lumilipas, bawat patak ng segundo ay hindi pa bata, kundi tayo ay patanda. At hindi po natin yan mapipigilan. At isa pa na hindi natin mapipigilan sa ating pong buhay ay ang kamatayan. Kaya dito, yung old age makes us look weak and vulnerable. Pero anong pinapaalala sa atin dito ng Bible? Ganun pa man, kahit dumating tayo sa punto na tayo ay medyo physically mahina na, ay naandyan pa rin ang ating pong Diyos. Our God will not forsake us. May mga pagkakataon nakala ng Kristiyano nakalimutan na siya ng kanyang ng Panginoon. Hindi po. Dito, ano po yung makikita natin? Ano sabi dito ni David? I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Kasi nga si David, hindi na siya bata nitong panahon na ito. Nagkakaedad na siya. At sabi niya, ay para sa marami nagugulat sila, namamanga sila, kagila-gilala siya doon sa mga nakakakita sa kanya, nakakakilala sa kanya. Pero ano po sabi niya? But thou art my strong refuge. Kahit na anumang sitwasyon ang makita
o anuman yung tingin ng kaaway, kalaban sa atin, ito po yung ipapakita lamang ng Panginoon. Ay isang nakakagulat na katatagan. Kasi si David, marami ng labanan, marami ng battle ang kanyang dinanas, marami ng labanan at naando na yung kanyang sabihin nating katawan physically ay maaring naando na yung pagkapagod, naando na siya tumatanda. Pero ano po ang sabi niya? Ang sabi niya, "Thou art my strong refuge." Ikaw ang matibay kong kanlungan. Nanggigiglalas sila, namamangha sila sa akin, pero hindi nila alam na ikaw ang Diyos, ang aking Diyos. Parang ganito ang sinasabi ni David, kayo ang aking matibay na kanlungan. Isang nakakagulat na katatagan na meron si David. Kaya sa isang mananampalataya sa ating mga anak ng Diyos, maaaring tayo ay umabot sa punto ng tayo ay maedad na, tayo matanda na, physically mahina na, pero kapag tayo po ay nasa Panginoon, alam natin na kasama natin ng Diyos at alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, tatanda, manghihina physically, mawawala yung dating kalakasan, pero ano po, ipapakita ng Diyos yung kanya pong kalakasan sa atin. Naalala niyo yung awit na just a closer walk with thee. Habang tayo namumuhay ng malapit sa Panginoon, namumuhay sa Panginoon, ay ano po, naandun yung kalakasan ng Diyos. Sabi doon sa just a closer walk with thee na awit, I am weak but thou art strong. Sa panahon na tayo ay naandun yung ating kahinaan, ang ating Diyos, God shows His strength. Pinapakita ng Panginoon ang kanya pong lakas. At pinapadama niya ito sa atin. Pinaparanas niya ito sa atin. Kaya dito, old age makes us look weak and vulnerable. Pero ano po, dito sa part na ito, kahit na ganito, magmukha tayong mahina, pero ano po, God will not forsake us. Naandyan ang ating pong Diyos. Naandyan ang ating pong Panginoon. Naandyan ang ating tagapagligtas. Ipaparanas niya, ipapakita niya yung kanyang kalakasan. Kaya ano po ito? Itong unang nakita natin, yung pong nakakagulat na katatagan. Isang nakakagulat na katatagan na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga kahapon ay yung mga senior citizen na naandyan pa rin at sinisikap na magpatuloy, sinisikap na manatili, sinisikap na dumalo sa pananambahan, sinisikap na gumawa para sa Diyos, sa Panginoon. Ay po ito hamon o encourage sa atin na mga na mas nakakabata. Kaka-encourage. Bakit po? Nakikita natin yung kalakasan ng Diyos. Hindi yung kalakasan na meron sila, kaya lang nila nagagawa yun dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon. Kaya ito po yung nakakagulat na katatagan. Kaya kung tayo mananatili, patuloy na maglilingkod, patuloy na gagawa, patuloy na makikiisa sa ministeryo, patuloy na dadalo sa pagsamba, alam niyo po, makikita sa atin yung isang nakakagulat na katatagan na kahit na may nararanasan, kahit na alam ng karamihan o alam ng mga tao na meron tayong mga labanang pinagdadaanan, ay naandun pa rin tayo. Yun po yung makikita nila. Mamamanga sila, magugulat sila doon sa katatagan na meron tayo na hindi nila alam ang Diyos ang nagbibigay. Apo, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya nga, di ba, sabi ko nga kanina, ang ganda ng mensahe ng awit na yun ng just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. Diba? Mahina ako, pero malakas kayo, Panginoon. Diba? Doon sa mga bagay-bagay sa ating pong buhay,
Mapagtatagumpayan natin dahil sa kalakasan ng Diyos. Parang kagaya lang ng sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yun lamang po minsan kasi yung yung pong kulang ay yung lubos na tiwala sa Diyos. Diba? Yung lubos na tiwala sa Diyos. Pag titingnan natin yung kalalagayan at nangyayari sa buhay, marami tayong hinahanap, marami tayong naiisip, marami tayong nakikita na sana may ganito, sana ganito. Kung meron lang ako nito, marami tayong ganon. Pero kung atin pong babalikan, susuriing mabuti, ang Diyos lamang sapat na. Diba? Sapat na ang Panginoon. Wala man tayo ng mga bagay na yan, material, pero meron tayong Diyos, sapat na. Diba? Bakit po? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng nakakagulat na katatagan. Masusurpresa tayo doon sa ibibigay ng Diyos. Bakit natin mapagtatagumpayan yung bawat labanan? Bakit natin malalampasan yung bawat sitwasyon at kalalagayan? Kaya sabi niya, I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. But thou art my strong refuge. When we are weak, God shows His strength. But ipapakita ng Diyos yung kanyang kalakasan. Para ano po? Para patuloy tayo makagawa, patuloy tayo makapaglingkod. Number 2, sa verse 9, sabi niya, cast me not off in the time of old age, forsake me not when my strength faileth. Sabi ni David, ay huwag niyo ako nga itakwil dahil sa aking katandaan. Huwag mo akong pabayaan kapag yung aking lakas ay nawala na. Lumipas na. Minsan kasi ganito o kahit saan na mga kalagayan, kahit sa trabaho, di ba? Yung mga kumpanya, nag-hire sila ng mas mga bata kasi alam nila ito pa yung malalakas. Kapag yung mga tingnan niyo po, bakit merong sa trabaho, merong tawag dito, age limit. Diba? Kasi alam nila kapag medyo nagkakaedad na, dahan-dahan nang nababawasan yung kalakasan yan. Diba? Kahit naman sa sports, ganun din. Kasi physically talagang bumabagsak at nawawala yung ating pong kalakasan. Kaya dito sabi ni David, cast me not off in time of old age, forsake me not when my strength faileth. Pero alam po, pagdating sa Diyos, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, alam po hindi lang hindi lang kailangan ay yung physical na kalakasan. Mahalaga yung ating kalakasan spiritual. Apo. Marami may lakas pa physically pero hindi nagagamit yung kalakasan para sa Panginoon. Bakit? Mahina sila spiritually. Sila yung mga nanlulupaypay, nanghihina, ang mabilis mapagod. Kaya sabi dito ni David, cast me not off in time of old age. Ano po yung pinakikita ni David? Kung una, doon sa verse 7, pinakita niya yung nakakagulat na katatagan na meron siya dahil ang Diyos yung kanyang matibay na kanlungan. Dito sa verse 9, ano pong pinakikita niya? Isang malungkot, nakakalungkot na na katotohanan. At ito talaga yung katotohanan na kapag minsan ay tumatanda na, dumarating na tayo doon sa edad, na iisipin na lang ng iba na wala na tayong kayang gawin, wala na tayong lakas, wala na yung lakas natin, hindi na natin kaya. Diba? Ganun yung makikita ng iba. Kaya nga dito sa awit ni David na maging parang panalangin na niya sa Panginoon, sabi niya, huwag mo akong itakwil sa katandaan. Ba? Cast me not off in time of old age. Kapag dumating na ako sa punto niya, wag mo akong itakwil. Bakit po? Para kay David, meron pa siyang magagawa para sa kanyang Diyos. Sabi niya, forsake me not when my strength faileth.
Huwag mo akong kalimutan, huwag mo akong pabayaan kapag yung aking kalakasan ay nawala na. Kapag humina na ako, forsake me not. At kanino niya ito sinasabi? Hindi doon sa kanyang mga mahal sa buhay, sinasabi niya sa kanyang Diyos. Diba? Ito yung katotohanan, nakakagulat na katotohanan sa buhay ng tao. Yung ating lakas talaga mawawala. Yung mga dating nagagawa natin nung tayo ay kabataan pa, hindi na natin kayang gawin ngayon. Sa isip na lang. Sa iniisip natin, kaya pa natin, pero yung katawan natin, hindi na. Diba? Hindi na natin kayang gawin. Yung kalakasan, nawala na. Kaya dito sabi ni David, forsake me not when my strength faileth. Kaya ano po, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga anak ng Diyos, maganda yung physically nandun pa rin yung kalakasan natin, pero ano po, pero mas mainam yung spiritual na kalakasan hindi mawala. At sino pong magbibigay niyan? Ang Diyos, kapag ang Diyos yung ating naging matatag, matibay na kanlungan. Kapag tayo laging malapit sa Panginoon, kapag tayo namumuhay, lumalakad kasama ang Diyos. Diba? Ito naman siya lang naman ang makapagbibigay ng kalakasan. Kaya nga sabi ko kanina, sinabi ni Apostle Paul, sabi niya sa kanyang sulat na, I can do all things. Kakawa ko ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maaalala rin natin si Caleb. Dalawa lang sila ni Joshua na above 20 years old na nanggaling sa Egypt ang nakapasok sa Promised Land. Kung sila ay nasa loob na ng Promised Land, marami pang lupain ang hindi na kiklaim. At lumapit itong si Caleb kay Joshua. Sabi niya, give me this mountain. Naalala mo kung paano nung panahon ni Moses na lingkod ng Diyos ay ibinigay niya sa akin, pinangako niya sa akin at sa aking pamilya itong bundok na ito. 40 years ago, sabi ni Caleb. At yung lakas ko ay hindi pa rin nagbabago. Sa isipan ni Caleb, ganun pa rin yung kalakasan niya. Kaya ganun na lang yung sinabi niya kay Joshua. Pero alam po kung bakit ganun pa rin. Ang talagang malakas kay Caleb ay yung kanyang espiritu. Handa pa rin siyang lumaban, handa pa rin siyang makipaglaban para maklaim yung pangako ng Diyos. Ba? Bawat isa sa atin may pangako ang Diyos. Na-claim na ba natin yung pangako ng Diyos sa atin? Yung mountain na ibinigay sa atin ng Diyos, ibinibigay sa atin ng Panginoon, na-claim na ba natin? O baka pinanghihinaan na tayo? Ngayon, i-claim natin dahil yung kalakasan naman ng Panginoon na andito pa, binibigay pa sa atin. Kailangan lang nating maging malakas spiritually. Dahil yung physical na kalakasan, ito po yung malungkot na katotohanan ay talagang nawawala, naubos. Pero wag sanang mawala sa atin yung pong spiritual na kalakasan. Kaya sabi ni David, cast me not off in time of old age. Forsake me not when my strength faileth. Diba? Huwag niyo akong sabi niya, huwag niyo akong itakwil at huwag niyo akong pabayaan. Verse 10, for mine enemies speak against me, and they that lay wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him. Ano po? Yung mga kaaway ni David, nagpaplano, nagsasalita na ng hindi maganda, gumagawa na ng hindi maganda laban sa kanya. At ang sinasabi nila, kinalimutan na siya, pinabayaan na siya ng kanyang Diyos.
Wala nang magliligtas sa kanya. Itong iniisip ng mga kaaway ni David. Kinalimutan na siya. Isang mapanlinlang na kataksilan. Alam niyo po, ang kaaway, wala naman siyang ibang gagawin kundi dayain tayo. Magtanim ng pagdududa sa ating kaisipan. Ito lang naman ang kayang gawin ng dyablo. Dayain tayo, takutin tayo, upang sa ganon, hindi na tayo magpatuloy, hindi na tayo gumawa para sa ating Diyos. Ano yung una nakita natin? Isang nakakagulat na katatagan sa buhay ni David, paano niya nagawa na manatili, magpatuloy dahil alam niya sa kanyang sarili na sa panahon ng kanyang kahinaan, pinapakita ng Diyos yung kalakasan niya, ang kalakasan ng kanyang Diyos. Pangalawa, yung isang malungkot na katotohanan na talagang yung ating kalakasan, habang tayo tumatanda, nawawala yung ating lakas. Isang malungkot na katotohanan. Yung isip natin, yung espiritu natin, maaaring nandun pa yung kalakasan, pero physically, nawawala. At dito, sa pangatlo, yung sinabi ng kanyang mga kaaway, sabi niya, "For mine enemies speak against me, they that lay wait for my soul, take counsel together." Isang mapanlinlang na kataksilan ang ginawa sa kanya. Alam po, yung mga kaaway niya dito, hindi lamang yung kaaway sa labas, maging sa loob ng kanyang kaharian, na andyan yung kanyang anak na nagtaksil sa kanya, nagrebelde sa kanya, maging yung ilang mga tao ay sumama para magrebelde kaya David. Yung mga pinagkatiwalaan niyang mga tao ay iniwanan siya, sumama sa kanyang anak, nagrebelde kay David. At siya'y pinatalsik doon sa kanyang paghahari, sa kanyang trono. At sabi dito sa verse 11, "God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him." Ito ang pagkaunawa at pagkaalam ng mga kaaway ng kalaban ni David, wala na magtatanggol sa kanya. Alam po, dumating man tayo sa ganitong sitwasyon sa ating pong buhay, huwag nating kakalimutan na andyan ang ating Diyos na siyang magtatanggol sa atin. Wala man yung ating kalakasan physically, na andyan ang ating Panginoon na siyang magtatanggol sa atin. Opo. At siya po yung talagang yung kalakasan niya ay hindi nawawala. Ipagtatanggol niya tayo. Ano lamang po yung gagawin natin? Manatili sa kanyang lumakad kasama niya. Ano po yung ang response dito ni David? Dito sa tatlong bagay na nakita natin sa kanyang buhay, yung nakakagulat na katatagan na meron siya, yung malungkot na katotohanan na nawawala, yung physical na kalakasan, yung mapanlinlang na kataksilan ng mga kaaway at maging ng mga nakasama niya. Alam niyo po, anong naging katugunan lang ni David? Kung sa iba, maaaring ang gagawin nila ay wag na, hayaan ko na, wag na akong magpatuloy, wag na akong gumawa, wag na akong maglingkod. 'Di ba? Yung ibang mananampalataya, ganun eh. Okay na akong ganito. Pero ano pong naginawa ni David? Sabi sa verse 8, "Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day." Diba? Kahit na ganito yung nakita niya, ganito yung nangyayari, anong naging response niya? "Let my mouth be filled with praise and with thy honor all the day." Mapuno ng pagpupuri ang aking mga labi at parangal sa iyo buong araw. Hindi nawawala sa labi ni David, sa bibig ni David, yung mga salitang papuri para sa kanyang Diyos. Diba? Minsan ang tao, kapag mabigat na yung kondisyon na kinakaharap niya,
nakakaranas ng mga pagbagsak, ay alam po, imbis na magpuri sa Diyos, ano pa nangyayari? Nakakalimutan niya. Hindi na nagpupuri sa Panginoon. Bakit mayroong mga tao, may mga anak ng Diyos, may mga mananampalataya na ganun na lamang yung panghihina? Bakit may mga nagbabackslide? Bakit may mga hindi na nagpapatuloy? Bakit ganun? Hindi nila naaalala yung kalakasan ng Diyos sa kanilang buhay. Maaaring naalala nila, kaya lang, hindi sila humahakbang. Hinayaan nila na igupo sila ng kaaway. Hinayaan nila na yung mga kalaban ay papangyarihin sa kanila, yung kagaya ng sinabi sa verse 10 and verse 11, na para bang walang Diyos. Kaya dito sabi doon sa verse 11, God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him. Hinahayaan minsan ng ilang mga mananampalataya naggawin ng kaaway ito sa kanila. Pero kung hindi nila papabayaan, mananatili na yung kanilang mga labi ay punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon, mananatili yung kalakasan ng Diyos, magagawa niyang magpatuloy anumang sitwasyon, anumang kondisyon meron siya sa kanyang buhay. Kaya ito po'y palaala sa atin na tayo ay tatanda, tayo magkakaedad, magiging tayo mahina physically, pero ang Diyos hindi tayo pababayaan. Hindi tayo kakalimutan. Lagi siyang nariyan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, sa paalaala sa amin sa buhay ni David at katotohanan na kami, ang aming pong kalakasan talaga ay mawawala, ang aming kalakasang pisikal. Pero nariyan kayo, Panginoon, at alam po namin na ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa inyo at patuloy po na dalangin namin na palakasin nyo kami spiritually. Hindi man na manumbalik yung kalakasang pisikal, pero nawa po, Panginoon, ang aming kalalagayang spiritual ay manatiling malakas para po sa inyo, Panginoon. At patuloy kami na makapagbigay ng papuri at parangal sa inyo pong pangalan. Patawad sa aming pong mga karumihan, sa aming mga kamalian, mga maling kaisipan at desisyon na nagawa sa aming pong mga buhay. At dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong pangunguna, ang inyo pong paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hinihiling ko po sa inyo ang mga anak nyo na may karamdaman, kagalingan, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong patnubay sa buong maghapon. Anumang aming gagawin, nawa ito'y gawin namin para sa inyo pong kapurihan. At ganun din po, Panginoon, na sa mga lingkod nyo na ginagamit sa inyo pong ubasan, sa inyo pong ministeryo, pagpalain nyo po sila. Provide anumang kanilang pangangailangan at maging ang kanilang kalusugan at ang kanilang pamilya, Panginoon, ay inyo pong ingatan. Dalangin po namin ang amin pong mga buhay ay maging kagamit-gamit para po sa inyo. Bless niyo po ang buong maghapong ito. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating pong mga kapatid na nakasama natin sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ngayon pong umagang ito. Good morning kay Sister Aloha at kay Sister Miriam. Good morning po. Maging kay Sister Zenny, Serna at Brother Florante. Magandang umaga po sa inyo. Kay Mamo, good morning. Kaya Maria Lourdes Ventura diyan sa Kalampa. Good morning po. Kay Ate Liberty Banyel diyan sa Daet, Camarines Norte. Magandang umaga po. At sa iba pa natin mga kapatid, narito rin kay Sinanay Corazon Rizal. Good morning po kay Brother Jess Erancio at sa iba pa natin mga kapatid na nanonood, nakinig. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Search His Word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures
scriptures read and see. They reveal Christ faithfully. In his name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, his truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In his name life is given, eternal life, the hope of heaven.